Yo, yo, yo guys, check, kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday. Tuesday ng tanghali ngayon mga lods, no? So ayan, mag-update tayo, grabe. Grabe yung mga nakikita nating news, no? Marami daw na liquidate doon sa ating bagong coins, which is yung WLFI na bagong coins ni Trump na nilabas, mga idol, no? Nag-pump and dump and pump and dump. Grabe, so marami daw na liquidate doon, and then meron pa daw. Nako, yung mga news natin ngayon kakaiba. Meron pala mga binabayaran ng mga influencer para tawag dito, magpakalat ng FUD. Grabe, meron pala nun mga idol. Wala bang mag-aalok sa akin nun? Binabayaran sila. Grabe. Tapos, ayun na nga, no? So, i-check natin yung mga yan ngayon, mga idol. So, punta muna tayo sa ating crypto bubble. Bago ang lahat, like and subscribe mga lods, at syempre saludo sa ating mga sumusuporta sa channel natin dyan using super thanks tsaka yung natin membership. Thank you sa lahat. So sa day natin, kita nyo halos lahat na ngayong day ay kulay green parang naka-recover na sila simula kaninang madaling araw. Pero ang hindi pa nakaka-recover is yung eto nga, yung WLFI. Pero ngayong hours, ayan, medyo nagiging na siya, umaangat na rin siya mga idol, no? Grabe. So kung titignan nyo nga yung kanyang chart dito, ito yung itsura niya ngayon mga lods, no? Kita nyo? Nag-drop, tapos unti-unting nag-pump, no? Kasi ano pa to mga lods, actually hindi August 23 pa to Dito na nagsimula yan ng 1. Na? Dito sa 1. Ang ganda ng nila ang ganda ng setup ng ayan, no, dito yan, no. So paglabas ng mga crypto exchange, lumipad siya mga idol, no? Dito pa lang sa wave na to, yung pataas nito sa bumaba na to, meron ng mga tinamaan dyan mga idol Tapos lumipad na. Pang, no? Umabot na rito. So iniisip nila, aabot na yun ng 0.4. And then sunod sa 0.4, 0.42. So nangyari, maraming pumosisyon and then nag-drop. Yun, doon nagkanda leche-leche mga idol, no? So ayan, marami raw na liquidate dito. So ngayon, balik siya ng 0.23 mga idol. At tignan natin kung makakaahon na to ngayon mga lods. So XRP natin medyo mababa rin, pero biglang nag 2.8 na Ayan, no? Pero bumaba rin to ng 2.7. Uy, grabe, nag 2.6 pala to nang mabilisan lang. 2.69. Grabe, no? So marami ring na-liquidate dyan mga lodi na mga nakalong, no? So hindi kasi tayo nakaposition mga idol, kasi nga medyo nagkakaroon tayo ng busy ngayon. Kagabi rin busy rin naman tayo kasi kaninang umaga natapos lang ng yung contest ng anong oras ba? Alas 9, alas 10 Yung panganay ko kasi lumaban sa sa buwan ng wika ang contest, mga ganun. May mga costume. So yun na si kaso namin mga idol, no? So ayan, kaya hindi tayo nakapag-update kagabi. Pero ngayon, tapos naman na. So rekta na tayo, dire-diretso na tayo kahit hanggang mamayang gabi. Hindi na tayo busy, no? Wala nang pagkakabisihan mga idol. Tapos na yung program. So ayan, grabe, babawi tayo mga lods, no? So ito yung itsura ng chart natin. Pwedeng makarecover to anytime, pwede ring bumalik din, kasi parang ganito lang din yan, Tandaan nyo mga lodi, nasa September tayo For me, ang half ng September is medyo bear. Yung half ng September simula 1 hanggang 17 sa tingin ko. Kasi 17 doon na yung rate cut Mga lods doon na magbabago lahat 'yon So hangga't wala pa yung rate cut, malamang makikita natin ang September is medyo magiging duguan pa rin mga idol. Ganun yung sa tingin ko. Sa tingin ko lang naman 'yon. Mga lods, no? So ngayon, punta na tayo sa mga news natin. So global news muna tayo. Shoutout kay Kevin, mga lods, no? Meron siyang mga binigay sa atin na mga global news na malupit. Tignan nyo naman yung mga news na to mga idol, matindi sa Indonesia. Indonesia cracks down on a viral pirate flag that is spreading as a symbol of political protest mga idol, no? So ang way nila na magprotesta is yung flag ng Straw Hat Crew. Mga idol, no? Yung Straw Hat Pirate. Ayan, si Luffy. Si Straw Hat mismo.
Tapos lumalayan mga lodi, no? Una, parang ganito lang nagpoprotesta sila, nagpapakal sila. Ayun yung way nila. And then nagkaroon na nga ng mga namatay, mga idol, no? So at least 3 people have been killed and 5 injured in a fire blame on protesters as a regional parliament building in eastern Indonesia as widespread anti-government demonstration rocked the Southeast Asian nation. So grabe rin pala magprotesta yung mga taga-Indonesia, mga idol, no? Siyempre kapag ganito yung parang inspirasyon mo, si Luffy, talaga siya, parang ano ka talaga niyan. Iba yung puso mo niyan pag gaganyan, mga idol. Di ba? Naalala ko tuloy yung sa kasi government yung kalaban nila, di ba? Naalala ko yung, sino nakakaalala dun sa may moment na iniligtas din na si Robin tapos tinirador ni Soggy King yung plug ng government, di ba? So ayun yun parang ayun yung start, nag-triggered ng paglaban ng Straw Hat Pirates sa government, di ba? Ang angas ng ginawa ni Luffy doon sumigaw siya doon, di ba? Sabi sa kanya, hindi ba alam na gobyerno ang mga kalaban mo sa ginawa mo, ganyan. Sumigaw siya, di ba? Bring it on! Yan rin yun sa English. Yeah? Ang galing ng ano yan, isa sa mga hype moment sa One Piece yun yung moment na yun. Actually maraming hype moment sa One Piece pero ito, no, grabe yung impluwensya ng One Piece sa mga tao, mga idol, no? Talagang isinasabuhay, matindi, mga lods, no? So hintayin natin yung follow-up news natin dito, mga lodis. Actually si Kevin lang nagbigay sa akin, tapos natuwa ako, sabi ko ang lupit sakto. Nanonood ako ng One Piece ngayon mga lods di ba? So nahuli na kasi ako sa One Piece, naiwan ako dun sa Dressrosa. So kakatapos ko lang ng Dressrosa, mga lodi, yung kay Doflamingo, no? Ngayon tutuloy-tuloy ko na mahaba na hahabulin ko So unti-unti ko siyang pinapanood. So ang ganda, ang lupit ng news na to, mga idol, no? Pero syempre hindi malupit dahil sa nangyayari sa kanila. Kumbaga parang yung moment na ginawa nilang inspiration yung Straw Hat crew, no? O yung Straw Hat Pirate plug, 'di ba? Kakaiba 'yun, 'di ba? Kumbaga, ngayon mo lang makikita yung ganoon, hindi naman siya araw-araw may ganyan 'Di ba? So antindi, mga lodi. Ito pa isa. Ito yung gulo sa kanila, mga idol, kita niyo. Dito ata may namatay. Ito na 'yun. Grabe masyadong magulo yung mga pirata na to. May admiral ata dun sa may loob ng magulo, no, mga idol, magulo pala talaga doon, mga lodi, no. Parang sa Pilipinas lang. Bagay sa Pilipinas kasi medyo ngayon hindi ganoon kagulo tulad ng dati. Dati marahas talaga Grabe, no. Tapos ito pa isang news natin, mga idol, from Afghanistan naman to. Sa Afghan, no? A magnitude 6 earthquake struck eastern Afghanistan near the border with Pakistan. According to the US Geological Survey, hundreds are feared dead. Grabe. Halos wala kasi pa sila ngayon mga lodi, ano bang tawag doon? Hinahanap pa nila yung mga tao, no? Nandun pa sila sa rescue, nire-rescue pa nila yung mga tao. So ang tansya nila baka mga hundreds daw yung namatay sa sa paglindol. Alam niyo sa atin yung fault, yung the big one nila sinasabi, nakakatakot din yun, mga idol, no? Naalala ko, meron ako napanood dati na na movie na isa siyang engineer na kaya niyang mag-build ng building na kontra sa earthquake, mga idol. Para siyang meron shock absorber yung pundasyon niya. Kaya lang mahal. Tapos syempre sa Pilipinas hindi advisable kasi kumbaga kuripot kasi mga tao dito Ang iniisip niya kasi nun sa mga tao, sa mga mismong urban area Kumbaga dapat magkaroon ng mga ganun kasi usually kapag nagkakaroon ng malakas sa lindol, doon maraming namamatay yung maraming tao na lugar, 'di ba? So ayun yung nasa isip niya na dapat may mga ganun yung mga bahay. Kaya lang yun nga sobrang magastos noon, mga lodi. Kaya kung yung mga
ah, tawag dito, mga luxury car lang na nakuha dun sa mga ano, DPWH, ayun na lang sana yung pinanggawa. Grabe, tawan-tawa ako dun sa isang ano, tinatanong yung Jingo, yung hindi nagsasalita, yung ano, lalaking nakayuko lang. Ang kulit eh, no? Tinatanong siya. Kaya panood ko, sabi ni Bato, tumingin ka naman, no? Tinatanong, kinakausap ko si Senador yan, no? Inisip ko, alam niyo kung ba't di siya tumitingin? Mga idol, hindi niya tinitingala yung ano niya, yung mata niya. Kasi pag tiningala niya yung mata niya, makikita niya yung makasabot niya yun, doon nakaupo. Kaya ayoko lang siya eh. Di ba? Ano sa tingin niyo? Ba't ayoko lang si, ano, si Sutoy? Alimutan ko yung pangalan nun eh. Si Wawawin. Ayun ba yun? Yung Wawaw yung ano nila. Pangalan ng kanilang yung business nila, di ba? Pangalan ng ano nila, company, yung tawag doon. Wow. Hindi siya lumiling, hindi siya tumitingala eh. Sabi ko kay boss, alam mo, ayun yung sinabi ko, hindi tumitingala kasi pag tumingala siya, makikita niya yung mga kasabot niya. Yung mga boss niya nandun. Ayaw niyang ano, tingnan siya, bakindatan siya eh. So ayun, grabe no. From earthquake, napunta tuloy tayo sa flood control. Nagkaroon ako ng ano eh, segue. Ano oras yan? Ngayon ata meron, pero mga congressman eh, yung mga mismo mga kurakot yung nag-iimbestiga. Imbestigahan nila yung sarili nila daw, mga lodi ngayon. Kanina nakita ko eh. Sabi ko, ano yan? Sila mag-iimbestiga eh, sila nga yung mga ano. Ang lakas ng tama talaga dito sa Pilipinas, mga idol, no? Masyadong entertaining. Ito na. Punta na tayo sa We are now live, sabi dito ni Eric Trump, mga lodi, no? Our team has always believed in American strength and leadership. With today's World Liberty Fi token launch, we're setting a new standard for financial freedom built on trust, speed, and US values. No, this is a huge moment for the futures of money. No, that's why you've been liquidated. Ayan so grabe yung ano, grabe yung nangyari sa world ano no, ang dami kasi ito yung sinasabi ko mga idol eh. Hina-hype kasi bago lumabas, alam niyo yun, kumbaga i-hype nila. Ayun yung mga kasi itong World Liberty Pi na to, parang ikukumpara ko rin to sa mga celebrity coins na lumalabas eh, mga idol eh. Kasi mabubuo muna yung hype bago siya lumabas, mga loads. No? Ngayon, nabuo yung hype, di ba? So, maraming na bumili na agad, ginawa silang liquidation ngayon. Kinuha yung pera nila. Di ba? Ngayon, pagkakuha ng pera nila, walang pakialam yung mga yan, mga idol. Pagkakuha ng pera nila yan, ngayon, mag-uumpisa na ulit yung mga to. O ngayon, ikaw, yung nawalan ng pera, naubusan, gaganahan ka pa ba? Pwede kang bumawi kung gusto mo, no? Kasi kaya lang iba kasi, walang ganun eh. Kumbaga, ang ini-expect agad nila, mananalo sila sa coins na to, tapos biglang na-disappoint sila. Doon agad sila mapanghihinaan. Ayoko na dyan. Susumpa ako na yung coins na yan. Ba? Pero kung magkakaroon ka ng strategy, pwede mong gamitin yun. Isipin mo. Dapat ang isip mo, isip ka ng developers nila. O isip, kung ba iniisip nila, ganun din iniisipin mo. Hindi ka katulad ng mga nagpapapomo. 'Di ba? Kung ang naisip mo agad nung nilabas yung coins, nag-short ka, putik, panalo ka agad, 'di ba? Kaya lang syempre hindi. Ganun eh. Kumbaga, hindi mo naman kasi talaga malalaman yung setup nila diyan, mga idol. Pero ang kinuha talaga diyan yung mga kawawa dito, yung mga bago lang eh na naisip, kunyari, yung mga nakaraan lang sila sumali, tapos nabalitaan nila na malalabas yung coins ni Trump. Siyempre, ang isipin agad nila, uy, si Trump yan. Ganito yan, taragis yan, naangat yan, imposibleng hindi umangat yan. Presidente, tatay niyan, mga nagpo-promote, Presidente din na pinopromote yan. So, imposibleng bumagsak yan. Ganon, kaya lang, hindi talaga babagsak yan kung, kumbaga, hindi ka matatalo dyan kung for long term ka. Bumili ka, paglabas, nakita mong bumagsak, bumaba yung value ng pera mo, okay lang yun, hayaan mo lang kasi for ano ka naman eh. Kumbaga, ang nasa isip mo, hindi, kukunin ko na yan after 4 years. O kaya kahit ngayong bull run, next, sa December ko na kukunin. O, di ba?
Hindi wala sa iyo to. Kumbaga wala siyang ano. Pero yung traders na naka-futures trading, ubos talaga 'yan. Pero kung sa spot trading ka, tapos nagkamali ka, bumili ka dito sa taas, tapos bumaba, ang payo ko sa iyo, hintayin mo lang. Mga idol, babawi 'yan, babalik 'yan. Syempre, posible namang diyan lang 'yan. Ano 'yan? Wala na silang ginawang progress. Dito lang wala, hindi na umangat. Angat 'yan, mababawi mo 'yan, mga lodi, ganun. So, sabi nga, ito kasi nangyari mga idol, no? Grabe, nakita niyo yung mga nag-sell? Whales are selling WLFI. Grabe, di ba? 26 million. Oh, halagang 7.7 million. Tapos 3.38 million, mga lodi. Di ba? BitGo kasi whales, ayun, parang whales. Tapos ito Binance, oh. Kita niyo, Binance, BitGo, sila yung mga nagbenta. Grabe, no? Ganun lang. Alam nyo, yung mga matagal na sa crypto, sa larangan ng crypto, yung mga yan, Binance, mga veterans na, wala na sila dyan sa mga sa mga di na nila iniisip yung mga cycle na yan, mga although nasa isip nila yan, pero kapag gusto nilang kumita ng pera, siguro kaya nilang kontrolin yan, siguro di umano, di ba? Pag mga ganyan yung ginagawa nila. Punta na tayo dito. The first ever XRP option income ETF is here. 12 billion asset manager Amplify just filed with the SEC for an XRP monthly option income ETF. Grabe, monthly option income ETF, first time yun. A new way to invest in XRP incoming, tong Amplify ETFs, mga idol, no? Grabe yan. Tapos ito naman, XRP price may be on the verge of a surge as SWIFT trials Ripple integration, no? Ito sa SWIFT naman to, mga lodi, alam niyo naman yan, lagi namang nakakabit na ngayon yan simula nung yung SWIFT tsaka Ripple, XRP, magkakasabwat rin din. Magkakadikit. Ang papalitan nila, yung SWIFT, o makikipag-partner sila, o papabilisin nila, papagandahin nila yung SWIFT, magkakaroon sila ng collaboration. Hindi pa malinaw sa ngayon, mga idol, diba? So, pero andyan na yan, mga loads. Pero sa tingin ko, sa akin lang yan, collaboration for me. Sa akin, mga loads. Ito, ano natin to? Ito kasi, ang ganda ng sinabi dito nila, mga loads, Sabi nga ng ni Saip Crypto dito, drop a big bomb. Pakinggan natin. And several other assets have started to slide, but that really could change it, is the ETF. Do you think is it more important to have the ETF or the banking license? If you could only have one, what would it be? I think both are going to happen. But wow, that's a gross. Now you did that to me, Paul. You made me. What's most important? Well, listen. What I'll say is most important, I believe, is that banking charter and that reserve master account, because I do believe that Ripple is going to serve as the Fed 2.0 in the new digital on-chain economy, and I do believe that the launch of pakinggan niyo yan, mga idol. Ulitin natin. Serve as the Fed 2.0 in the new digital on-chain. Ripple is going to serve as the Fed 2.0 in the new digital on-chain economy. And I do believe that, the launch of almost 20 ETFs, we could see that happen in October if they do it. And I do believe we could see 5. Tapos October, mga idol, grabe. Sabi sa inyo, October talagang magiging big month yan para sa XRP. For me, mga lods. 8 billion inflows in a month or just a few months. And we have to remember too that the market cap myth doesn't work on these assets, because these assets have utility, and that's why they're not the same. And then that multiplier effect is just simply for the audience, how much money at any given time it takes to push through the buy and sell walls to move the price up. Exactly. Right? That's exactly what it is. So, I think that's a huge impact on this market all the way around. No doubt. Bottom line is, grabe, no? Wala na talaga tayong ibang gagawin dyan, mga lods, kundi just wait. Just wait and see kung ano mangyayari, no? So, maraming kumakalat ngayon ng mga FUD, mga idol, no? Ito, tignan nyo to. As I was saying, sabi dito, pero basahin muna natin to. New leak, price sheet of 200 plus crypto influencers
and their wallet addresses from a project they were recently contacted to promote. From 160 plus accounts who accepted the deal, I only saw 5 accounts actually disclose the promotional post as an advertisement. Ano ba to? Ito sila, yung mga ang liliit hindi ko mabasa. Pero ito yung mga crypto influencer, no, na nagpapabayad daw. And this is not even comprehensive list. These are many more. There are many more pala. There are many more. Remember all the influencers you saw spreading FUD in the past few weeks? Oh, 'di ba? Sila pala yung mga nagfo-FUD, mga idol, no? Kaya pala ng mga nakaraan, nakakagulat na lang na bigla na lang may mga community na nang-aaway sa sa XRP. Pero para sa akin mga idol, sabi ko nga kahapon, 'di ba? Pinapatunayan niyo lang, no? Na si XRP yung the one. Kasi pinagtutulungan niyo siya eh. Sabi nga dito, ito panoorin niyo 'to mga lord. Tama yung sinabi dito ni Paul eh. Pakinggan niyo 'to mga idol . Every time we start to see certain camps start to attack the XRP camps, which is so ironic that this is so tribal in crypto in general, is that the camps that attack, whether they're bot driven or they're actually human driven, it creates a response mechanism from the XRP community, which enhances the algorithm and now has almost like a bit of an incentive structure. So every negative thread on XRP generates 10x in algorithmic engagement. So every time that we get a Bitcoiner, an ETH maxi, a Solana, it doesn't matter, you name it, one community of that, they attack XRP. We're watching this on the MSI, and it only amplifies the message of XRP. And I'm like, what are these guys not getting? Diba mga lods? So, kumbaga, habang inaatake mo kasi yun mga idol, meron mga nagre-reply doon ng mga XRP army na babarahin na, kunyari, may sinabi yung isang influencer, sinabi, si XRP, ganito, ganyan. Biglang may babara sa kanya doon na wala ka talagang alam, ganyan, XRP is ganito, XRP is ganyan, papaliwanag. So, every time na may mga nagpo-post kay XRP ng negative, sabi niya nga nati-triggered yung mga XRP army, no? So, talagang biglang may papasok na XRP army doon. So, pag binabasa mo yung mga comment kasi ng mga XRP army, mga Lodi, na nagre-reply sa mga FUD sa XRP, marirealize mo na ang ganda ng XRP kapag pinapaliwanag nila. So, ang nangyayari, hindi din, kasi mga attack nila, pambata lang eh. Kumbaga, meme coin yan, yung mga ganun. Parang alam mo na wala silang alam mismo sa XRP. So, pag pinaliwanag doon ng mga XRP army, naliliwanagan tuloy yung mga nakakabasa. Diba? Doon nila, parang yung mga walang idea sa XRP, pag binasa yun, ma-realize nila, oo nga, tama yung mga nasa comment section na. Diba? Kumbaga, lalo lang nabuboost. No, nabuboost yung kaya nga sabi, yes, keep those attacks coming. Oh. Parang pa siya na nabuboost pa mismo yung XRP. Tsaka nakakapagtaka lang talaga yon mga lods. Ang weird na halos hindi talaga na nahimik yung XRP, laging may umaatake sa kanya. Kung hindi Bitcoin, Chainlink, Litecoin ngayon, di ba? Grabe, ang dami na nagtutulungan mga idol eh. So ito, gusto kong panoorin kaya hindi ko pa ito napapanood. Nabasa ko lang yung description dito ni NFA. Just a crazy coincidence, sabi niya, an episode of X-Files about the holy grail of computing. Shows 589 on the computer in 3 different ways and its developer toured with the Grateful Dead for a year before building it. So tingnan natin. This one's wild. An episode of the X-Files called Ghost in the Machine about a computer scientist who creates the first thinking computer. How much do you know about artificial intelligence? A computer that actually thinks. And it's become something of a holy grail. Okay, so a computer scientist creates the holy grail of computing. But wait till you hear what he was doing for a year before he had his big breakthrough. And you had a different vision for the company? I started years ago out of my parents' garage. I was 22 years old. I just spent a year following around the Grateful Dead. Yep,
the computer scientist who built the holy grail of computing toured with the Grateful Dead for a year right before. And sure, a Grateful Dead Easter egg appearing alongside a computer science narrative is interesting, but not quite enough to be especially intriguing. But what if they hid 589 on that holy grail computer in 3 different ways? One. File deleted. 2. 3. 589 right there 3 times. And it's not like they showed that many number combinations either. This was clearly intentional. You know what Eurisko means? That's from the Greek, isn't it? I learned things. Not exactly. It means I discover things. It's a puzzle, Miss Scully. And scruffy minds like me like puzzles. We enjoy walking down unpredictable avenues of thought, turning new corners. Some see genius as the ability to connect the unconnected, to make juxtapositions, to see relationships where others cannot. Oh. Yun pala yun. So, ayun daw yung mga lodi, no? Parang clue, no? Coincidence ba yan? Ilang beses na may mga lumabas na ganyan, hindi lang sa X-Files. Sa Matrix din, mga lodi, kung napanood nyo yung mga nakaraang nating mga bali-balita, meron din sa X-Files, no, mga lods. So, ito yung ating last news. Of course, XRP has the most potential utility of all crypto. SWIFT understand the power of XRP to be able to handle payments currently in the quadrillions, mga idol, no? So grabe, documented to, mga idol, ha. Oh, sa SWIFT, digital assets, the market for SWIFT payments is currently measured the quadrillion. If XRP handles just a small fraction of that amount, the utility analyst says the utility analyst that Easy Auto presents can be placed aside as a unique footnote in XRP price history. But speculation dwarfs utility-based demand. Oh, mga idol, no? So, ito, ulitin ko, hindi ako financial advisor. Huwag kayong bumasi sa akin para magbenta, mag-hold o bumili, no? Ng mga coins, mga lodi, no? Do your own research. Pwede nyo isama sa research yung mga news ko, pero wag lang akong panoorin nyo. Marami dapat, mga idol, no? So, check nga natin yung Bitpinas, mga lods, no? Check natin. Bawat piso itatrack sa blockchain. Oh, ayan. Totoo naman yan, mga lodi, no? Blockchain, ang dami na, 2 na pala, si Bam na, tsaka to si Marcos. No? Aquino tsaka Marcos. Ang kaaway kayo, Oh, ayan, mga lodi. Tapos, Ilocos Norte Congressman files blockchain. O, yun na nga, puro sa blockchain. Ayun pala to, mga idol, no? Wala, na-list na nga, kaya lang, na GG. Na-list na, kaya lang, na GG. O, sa YGG naman tayo. YGG. Officially filed. So, ayan na, mga lodi. Sa tingin nyo, papasa kaya itong batas na to? Na matatrack yung mga lahat ng transaction. Sabi nga kahit piso matatrack kasi sa blockchain, Diba? Papayag kaya dyan yung mga politician natin. O ito, luxury cars come and go but there will be only 21 million Bitcoin. So ito daw yung mga price. Cadillac Escalade, mga lodi. Ang mahal niya, isa sa mga pinakamagandang yan, mga lodi, yung Escalade. Napanood ko yung review ni dyan, Pandan, pangalan nun, yung kalbo na mayaman. 3.18 Bitcoin, no? 3.18 Bitcoin yan yung halaga niya, no? Chevrolet Suburban, mga idol, 1.2. Maserati pala, sorry, Maserati. Grabe mga pangalan, magandang kotse, hindi natin masyado mabasa, no? Bentley, Bentayga. Grabe yung mga sakyan. Pangarap mo lang yan dati. Pangarap ko lang yan, mga idol, mga ganyan. Kahit isa nga lang, masaya na ako, No? Kaya sa kanila, nasa 40 plus ba o 40? 40 lang. 40 pababa. Pero narinig ko, nasa 20
20 mahigit lang daw yung luxury doon. Yung iba naman, parang mga normal lang. Grabe, normal lang sa kanila yung mga ganun, no? Halimbawa, yung mga Fortuner, yung mga Grandia, normal lang sa kanila yun. Ito talaga yung mga mahal. Na? Grabe. Tapos, alam mo na, ang iniisip ko doon, mga idol, hindi ko alam kung may saltik din yung mga yun, no? Kasi, sipi mo alam mo sa sarili mo na pera ng taong bayan yun, na kinukurakot mo yung pera, na pinambibili mo ng mga mahal na sasakyan. 'Di ba? Na sa sistema, sa maling sistema mo nakukuha yung pera na yun. Siyempre, alam mo rin na pera ng taong bayan yun. Tapos magbabayad ka pa ng mga media para interviewin ka, para ipakita mo yung mga ginawa mo dun sa perang ninakaw mo. 'Di ba? In-interview sila, 'di ba? Binayaran di umano binayaran sila. Hindi ko sinasabing may ebidensya ako doon. Pero sabi nila, nagbayad daw sila ng 10 million para interviewin sila nila sino ba nag-interview? Si Corina ata tsaka si Julius Babaw, 'di ba? Nagbayad ka pa ng ganun para ipakita kung gaano kadami yung perang nakurakot mo sa mga taong bayan, mga lodi, no? Ganun yung utak niya, no? May tradisyon, di ko alam kung ba't ginawa yung mga ganun, no? Tapos ngayon, tahimik sila. Pero dapat talaga yan, makulong na lang, mga lodi, no? Sa akin lang, wag na nilang ihalongkatin yung kung gaano kadami yung pera. Alam na nila yun, Alam na nila na sobrang dami ng perang nakuha. So, gumawa na lang sila ng reason para bakbakan, para makulong yung mga yan. Ganon. Kasi, yung mga pera niyan, mga idol, hindi mo nakikita yan. Meron silang mga way para di ba, tinanong na natin dito yun, parang nabalita ko na yun, kung paano mo, yung pera mo, wala siya sa pangalan mo, pero makokontrol mo siya. Ayun yung tamang way para i-handle yung malaking pera mo, mga lodi, no? Para kahit anong mangyari, wala kang tax, hindi pwedeng bawiin sa iyo ng kahit sino yon. Kasi wala siya sa pangalan mo, control mo lang siya. Alam niyo si Kibuloy, ganun yung ginawa nun. Kaya pag inimbestigahan yon, hindi sa kanya yung simbahan, yung mga pera ng mga simbahan, hindi sa kanya, hindi nakapangalan sa kanya, yung mga ari-arian hindi nakapangalan sa kanya. Ganun yung ginawa ni Kibuloy, mga idol. Kaya hindi mo siya pwedeng hulihin o ikulong hindi mo siya pwedeng kasuhan dahil doon sa mga pag-aari na yun, kasi hindi nakapangalan sa kanya yun, di ba? So ganun din yung gagawin nito mga sutoy na to, mga lodi. Pero dapat alam din yun, siguro alam na nila yun. Tayo nga alam natin na may mga ganung sistema ng mga mayayaman, di ba? Siyempre alam na din nila yan. Sana alam na nila, no, na wala na silang hindi ko alam kung may makukuha pa yung mga pera diyan. Pero yung mga sasakyan na yan, pwede pa nila makuha yan. Kasi tawag dito. Mga mga gamit kumbaga, pwede mong kumpiskahin. Hindi katulad ng asset na pera na madaling itago yun, mga lodi, lalong-lalo na sa may mga alam. Kaya kung ikakaso sa kanila, graft o kaya plunder, criminal case kasi yun mga idol, no? So baka makukulong sila. Pero kung yung kaso lang sa kanila, yung mga mabababa lang, magpapiyansa lang, wala, hindi makukulong yung mga yan. Ganun lang yun, mga lodi, no? So ayun yung news natin ngayon. Etong mga news na to, mga lodi, actually habang nag-aano kami kahapon, ito na yung mga, actually alam ni Kevin yan, nakagabi niya pa to binigay sa akin, no, yung mga news na to. So ngayon maghahanap tayo ng news, no, ulit para mamayang gabi. Mamaya sure mag-update ako mamaya, mga idol. Doon tayo magbabasa ng comment, no. So ayun, sana enjoy niyo yung ating video ngayon, mga lodi. Kung na-liquidate kayo sa WLFI, nako, bawi-bawi na lang tayo, mga idol, no. So kita-kits tayo, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. At sana check niyo yung link dyan sa description sa baba natin, mga lodi. May mga bonus dyan, makakatulong sa inyo, mga idol, no. So kita-kits, maraming salamat sa inyo. At bis na. Ano ba yan?
What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me until in the description. Peace!